Kung tutuusin, kung ikaw yung nasasakdal, kung ikaw yung nasa kulungan at hindi makausad-usad yung trial, disadvantage ka hindi ba? Kasi nakakulong ka habang naghihintay ka at habang wala pang trial, lalong tumatagal ang pagkakakulong mo. So, ano ba ang ibig sabihin nitong mga hirit nung kampo ni Duterte na parang ayaw nilang matuloy itong trial? Ganun ang lumalabas Ayaw nilang matuloy yung trial dahil ba, itong tanong dyan, wala sila talagang panglabang ebidensya? Yun naman talaga lumalabas Ayaw nilang matuloy-tuloy ang trial dahil wala silang maipipresent na counter evidence o wala silang pangdepensa doon sa mga ilalabas na ebidensya ng prosecution. Kasi unang-una, kahit yung mga video lang, yung mga pagsasalita ni Digong, yung nagyayabang siya noong siya ang presidente, ang dami-daming video na lumabas na kung saan ibinibida niya yung ginagawa niyang pagpatay doon sa mga biktima. 'Di ba? Ang dami niyan. Tapos, siyempre, bukod pa doon sa mga pamilya ng mga biktima na magsasalita diyan sa ICC. So, wala talagang maipapakitang ebidensya itong kampo ni Duterte. Ngayon, ang tanong nga, hindi ba argabyado lalo si Duterte rito dahil tumatagal lang tumatagal? Habang dinidelay nila yung trial, nakakulong siya. Eto po yan. Ganito ang kanilang inaasahan dito. Baka sakali nga naman may mangyari dito sa mga ginagawa nung kampo ni Duterte dito sa Pilipinas. Baka sakali nga naman maging successful itong mga effort nila na pababain si PBBM sa Malacanang at maging presidente na itong si Sara Duterte. They're hoping na kung presidente na itong si Sara Duterte, magkakaroon siya ng influence kung sakali na kung talagang pagbibigyan yung influence niya, kung presidente na siya, doon sa the Netherlands at baka sakali may magawa ang influence niya kung presidente siya doon sa ICC. Yun yung pinaka-hope nila. Kaya wala silang tigil nung ginagawa nila dito sa Pilipinas na destabilize. Yun lang po ang nakikita kong dahilan kung bakit itong kampo ni Duterte ay dinidelay ang trial. So itong ang huling hirit nila na, well, hindi pa naman huli. May isa pa silang petition or mayroon pa sila isang hinirit sa korte na yung sinasabing hindi na raw fit for trial itong si Duterte. So magkakaroon pa ng desisyon. Inaantay pa natin yan. Itong nakaraan, yung dinicide ng ICC, ang tawag nila dyan pre-trial chamber. Yung hirit nila na temporary liberty or temporary release na na-deny na nga. Yung unang-unang hinirit nila rito, kine-question nila yung jurisdiction ng ICC. So, ibig sabihin, talagang hindi tumitigil itong si Kaufman, itong kampo ng defense, na humirit, i-delay yung trial. Kaya kitang-kita natin na wala silang interest na humarap talaga sa trial kasi wala silang ididepensa Kasi unang-una nga, yung ang dami-daming video recording, ang dami-daming speeches nitong si Digong Duterte na halos inaamin niya na. Inaamin niya na siya ang may kasalanan diyan sa mga patayan na yan. Yung mga EJK, halos aminin niya sa mga speeches niya. Bukod pa nga sa mga magsasalitang mga katulad nila Las Cañas, itong sila Matobato, na mga insider yan. Meron talagang nalalaman yan doon sa operation nila dahil mga tauhan ito ni Digong Duterte. At kilalang kilala sila, buong pamilya, kilala nitong mga witnesses na to. Kaya, from my own point of view, wala ako nakikitang pangdepensa itong sila Duterte. Bukod pa nga doon sa mga pamilya na magkikwento
matungkol doon sa mga naging experience nila, paanong pinatay ang mga kaanak nila. So, ito lang ang pag-asa nga nila na baka sakaling magkaroon ng pagbabago sa gobyerno, magkaroon ng influence itong si Sara Duterte over ICC. At i-delay nila ng i-delay yan hanggang 2028 kasi isa pang pag-asa nila dyan, kung hindi bababa itong si PBBM sa pwesto, yung yung kanilang paniniwala na magiging presidente itong si Sara Duterte come 2028, mananalo siya sa eleksyon. So yun ang mga pag-asa nila. Pero siyempre, although siya ay sinasabing isa sa pinakamalakas or pinakamalakas pa rin kandidato sa lumalabas dito sa mga survey ngayon, hindi pa rin siya nakakasiguro dahil unti-unti nang bumababa yung kanyang popularity at marami ng kaso ang magsusulputan at baka hindi na rin ito makatakbo dahil baka makulong. Or kung makakatakbo man siya, bababa ng todo ang kanyang popularity kung nakakulong siya. So yan ngayon ang sitwasyon nitong si Digong Duterte. Pagdating naman dito kay Bato de la Rosa, bakit ito hanggang ngayon tago ng tago? Of course, sinasabi ng lawyer niya, hindi naman daw nagtatago. Hindi nagpapakita Meron siya dapat ina-attend na mga trabaho dyan sa Senado, hindi nagpapakita. Anong tawag mo dyan? Hindi ba pagtatago na yan? Otherwise, dapat sumipot yan sa Senado dahil pinasesweldo ng taong bayan yan. Samantalang, hindi na siya nagtatrabaho at nagtatago na nga. Kaya hindi natin malaman kung anong klaseng, anong terminology pa ang gagamitin nyo na kung sasabihin nyo na hindi yan nagtatago. Hindi niya ginagampanan ang trabaho niya sa Senado. Samantalang nung una, ang tapang-tapang niya. Galit na galit siya pag nauungkat yung sinasabing parating na yung arrest warrant niya. Na sabi pa nga nung isang reporter na nagtanong sa kanya, sabi ni former Senator Trillanes, parating na ang warrant of arrest mo. Galit na galit siya. Sinabi niya pa nga, di ba, na sumama ka pa, Trillanes. Go ahead, make my day. Gusto mo, ikaw pa magposa sa akin. Ganyan mag-aarte itong mga tagasunod ni Duterte. Ginagaya nila yung boss nila. Ganon kayabang itong si Digong Duterte, ganon din kayabang itong mga tauhan niya na namana sa kanya yung yabang niya. Na akala mo kung sino mga macho, ang tatapang, pagka nandiyan na yung problema, nangungupete, nawawala. Dapat itong number 1 pinakamatapang itong si Bato de la Rosa dahil chief PNP ito noong time na presidente si Digong Duterte. Number 1 na tao niya ito, si Bato de la Rosa. Kaya ganyan lang magpoporma itong si Bato de la Rosa, ang nagtatapang-tapangan. Meron pa siyang pa make my day. Pero ngayon, wala. Hindi mo makita kung nasaan. Nagsalita na nga si Senator Tito Soto, itong si SP Tito Soto, tungkol dito sa kanyang pag-absent-absent. Kinuha niya pa yung isang committee na importante na ngayon walang nag-handle or ibinigay na yata sa ibang senador. So ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nag-aantay tayo na magpakita itong si macho, itong matapang na si Bato de la Rosa. Panindigan mo yung sinasabi mong make my day. Panindigan mo yung sinasabi mong gusto mo magposa sa'yo ay si Trillanes. Ano pa nga ito hindi pa nga totoo yung hindi pa nga totoo yung sinasabing arrest warrant. Nagpalipad hangin lang itong si Ombudsman Boying Rimulya na meron na siyang kopya. Bigla ka na nangupete, bigla ka nang nawala. Nasa na yung tapang mo ngayon? Bato de la Rosa. Ang isang tanong, ito bang si Digong Duterte, if ever hindi mahuli itong si Bato de la Rosa, if ever hindi na magpakita forever itong si Bato de la Rosa, pwede bang i-convict or pwede bang ma-convict itong si Digong Duterte sa mga kaso niya kahit wala itong si Bato de la Rosa? Yes, ang sagot dyan. Pwede siyang ma-convict dyan. Malakas na malakas ang kaso kahit na wala pang ibang mga tao or wala yung mga tauhan niya na inutusan niya doon sa pag-operate ng EJK. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, itong mga insider na mga witnesses, itong sila Las Cañas, itong sila Bato-Bato, pinpointed siya na first-hand information sila na nagtuturo kay Digong Duterte.
At hindi naman talaga mangyayari yan kung hindi niya inutusan itong sila Bato de la Rosa na mag-operate. At pangatlo, yun nga yung mga video recording, yung mga speeches niya, yung mga interview sa kanya, halos lahat merong mga ebidensya dyan na inaamin niya na siya ang nag-uutos, i-operate, iutos yung mga pagpatay. Kaya wala talagang ligtas dito si Digong Duterte kahit na hindi pa mahuli itong ibang niya mga tauhan. Gaya nila Bato de la Rosa, itong sila Bongo at iba pa. Si Sara Duterte nanganganib din eh. Parang may mga may posibilidad din na masama siya rito. Pero wala pang linaw yan. Pero isang malaking posibilidad na kasama si Sara Duterte dito sa may issue ng warrant of arrest later on. So yung tanong nga na kung wala ba itong ibang mga suspects, yung mga nag-operate tungkol dito sa EJK na to, pwede bang makonvict si Digong Duterte? Pwedeng-pwede. Kasi sa kanyang bibig mismo nanggagaling yung mga ebidensya na inaamin niya na siya talaga ang nag-utos ng mga pagpatay. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. At pakishare na rin po ang ating video ngayon para matulungan ang aking multi-channel na lumawak at lumago ang ating community. Maraming salamat po at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.